if they want to commit this mistake again, then go ahead, they can do that. Pero if they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Ayan mga pre, mistake daw po yung paghuli kay Digong, and then ang paghuli daw po sa kanya, mistake lang din. Oo. Mistake ba pag si Bato ay hinuli or dinala sa dahig? Para sa akin naman po hindi, no? Kasi sangkot po siya sa AJK, 'di ba? Oo, yung leader niya yung amo niya si Digong 'di ba? Siguro pag ikaw didiis ka, ang tingin mo talaga mali kasi tanga ka. 'Di ba? Uto-uto ka, makasarili ka. Wala ka talagang pagmamahal sa mga Pilipino. Wala kang pagmamahal sa Pilipinas. Ganon 'yun, 'di ba? Pag didiis ka, ang pananaw mo, baliktad. Diba? Pag didiis ka, ang ipagtatanggol mo, kriminal. Pag didiis ka, ang ipagtatanggol mo, mamamatay tao. Diba? Tama naman ako May tama kayo. So, yun yung bibigyan natin na reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago ka pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Syempre mga pre, may TikTok po tayo dyan, and may Facebook po tayo, same pangalan po, Ballpoint Man 2.0 mga pre. So, ito na mga pre, huwag na po natin patagalin at bigyan na po natin ito ng reaksyon. Ayan. Gawin nila ang gusto nilang gawin. Ito ang tugon ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa isang international news outlet na maaaring arestuhin ang mambabatas kapag naglabas ang International Criminal Court o ICC ng warrant laban sa kanya. Ngayon, dahil hindi na tayo miyembro, okay, hindi na po tayo miyembro ng ICC, sino ngayon ang tutulong sa ICC? Ang tutulong po, Interpol. So, pag usapang Interpol, teka lang, nasa Pilipinas po ngayon yung Interpol. Oo, mukhang tagilid si Bato dito. Diba? Nasa Pinas po ang Interpol ngayon. Sino pong nagsabi niyan? Si Remulla po. Anong gagawin ng Interpol dito sa Pilipinas? Sabi nila, ano daw? Dahil dun sa mga missing sa Bungeros. Pero kayo ba'y maniniwala na dahil lang doon sa missing sa Bungeros? Meron pang may mas malalim na issue sa missing sa Bungeros. Yun yung AJK. Imagine, 30,000 di umano yung mga namatay sa panahon ng panunungkulan ni Digong. Sino bang kasama dyan? Di ba si Bato? Albayalde? Bongo? Sara Duterte? Sino pa? Di ba? Ang dami. Kaya marami pong siguradong mananagot. Tandaan po natin ang Interpol nasa Pinas na. Patay tayo diyan. Ang ICC pa naman, hindi naman yan mag-a-announce na eto na, may warrant of arrest na. Hindi po ganoon yung ICC. Tahimik po yung kanilang galawan diyan. Katulad ng ginawa kay Digong, di ba? Tahimik lang po ang ICC. Hindi po sila yung magyayabang, hawak na namin yung warrant. Hindi. Iso-surprise ka na lang po. Diba? Kaya yari ka ba to? Kumpirmado naman po. Kumpirmado naman. Hindi po galing sa akin Galing po ito kay Remulla na ang Interpol nasa Pilipinas po. Nasa Pilipinas na po. Patay ka dito ba to? Kasi ang Interpol, hindi naman tayo miyembro na ng ICC, no? Pero ang Interpol, pwedeng tulungan yung ICC. Yari na. Isinasangkot ang senador sa libo-libo umanong namatay sa War on Drugs campaign bilang dating hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit giit ni Senador De La Rosa, walang jurisdiksyon ng sa panahon ni Digong, I think si Bato, 1 star, tapos tumalon, naging 4 star.
Pero si General Torre, 2-star na yan eh. Di naging PNP chief na, di ba? At halata naman pong makatao po si General Torre. Makatao. May prinsipyo po. Hindi nababayaran, di ba? Pero si Bato, ay sus Mariusep, puro ang pinagtatanggol yan isang pamilya. Dutae. Kung wala daw Dutae, wala daw Bato. Sabagay, sa bundok, pag dumudutae ka sa bundok, walang tubig, anong gagamitin mo? Panlinis ng puwet mo. Di ba Bato? Hindi, nakakwento ko lang. Ganun kasi yung ginagawa sa mga bundok-bundok na eh. Diba? ICC sa Pilipinas. Gayon din ang pagpapatupad ng pamahalaan ng warrant galing sa isang international body na walang jurisdiction sa bansa. Itinanggi rin nito na may natanggap siyang impormasyon kaugnay ng paglalabas ng arrest warrant ng ICC para sa kanya. Ewan ko, mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon, pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, gagawa na naman sila ng issue about ICC and the Senator. Hindi, ang pamahalaan, ang administrasyon, hindi gumagawa ng issue at tungkol sa ICC ba to? Hindi. Lumabas lang talaga yung issue. Galing mismo yan sa tagapagsalita ng ICC. Diba? Hindi yung Malacanang yung gumagawa ng issue. Ang galing mong... Eto si Bato talaga, ang galing mong baliktad eh, ano. Galing. Ang Malacanang ba, gumawa ba ng issue patungkol sa ICC? Hindi po. Diba? Issue nyo yan. Issue nyo yan. Pilit na lumalabas. Kahit anong pigil mo sa issue na yan dahil mababaho kayo. Anong ibig sabihin nun? Yung mga tinatago ninyong baho, lalabas at lalabas yan. Hindi mapipigilan yung Bato. Matagal ng issue yan at hindi ginawa yung issue na yan ng Malacanang. Para to divert the issue. Ayaw mo nang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Normal yung divert na issue na yan. Normal yan, Bato. Para ka namang hindi politiko eh, no? Eto na lang yung gamitin, utak. Utak. Eto. Normal yang dadivert mo yung yung issue. Okay? Normal 'yun. Politiko ka, dapat alam mo 'yan. Ang utak politiko ganito 'yan eh. Teka, natatabunan na yung issue ng war on drugs ha. Balik natin, kailangan umingay ito. Kasi yun naman yung katotohanan, kailangan managot yung may sala. Kasi mukhang hindi na napapag-usapan, mukhang hindi mapapalagot yung taong may sala. Ganon yun. Ay, naku naman ba to? Para ka namang hindi politiko eh. Yan, gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay kuha nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Ayon na Recycle daw. Normal yon, i-recycle talaga namin yon. Okay? Lalo na kami mga vlogger, normal yon. Para managot ka. Direct to the point na tayo. Nare-recycle namin para managot ka mismo. naman sa Malacanang, wala pa silang natatanggap na komunikasyon kung may warrant of arrest na si Senador De La Rosa. Sa ngayon, Bakit si Atty. Claire ba magsasabi ba yan kung may warrant ka na ba to? Siyempre tahimik lang yan. Strategy yan ng mga Malacanang kahit alam na nilang may warrant. Pwede nila sabihin na wala pa po kaming alam, wala pa po kaming natatanggap. Warrant of arrest na si Senador De La Rosa. sa ngayon, wala pa po tayo natatanggap na anumang communication. Pero may Interpol na sa Pilipinas. Yay! Idol ko talaga to si attorney, no? Kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Inihayag rin ng mambabatas na hindi siya dadalo sa nalalapit na ika-4 na State of the Nation address. Dapat lang hindi ka dumalo. Wala ka namang bilang eh. Wala ka namang bilang, dadalo ka sa suna ng Pangulo.
'Di ba? Kasi kayo din mismo yung naninira eh. Masakit sa inyo na yung success ni PBBM makikita ninyo harap-harapan. Hindi kayo dadalo kasi bakit? Ano bang nagawa ng lustay mo? Ikaw mismo ba to? Ano nagawa mo? Mahihiya kang dumalo doon. Bakit? Bakit ba to? Kasi alam nyo sa sarili nyo na kayo yung naninira sa administrasyon. So, ang kapal naman yung mukha nyo, magpakita pa kayo doon. Diba? Ay, naku po. Yung Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa 28? Ayaw ko makipagplastikan. Ayaw ko makipagplastikan. Alangan man pupunta ko doon na nakasimangot. Alam mo naman pumunta ka doon. Eh, ikaw yung naninira. Anong magiging tensa na yung tao? Eh, si Bato ang kapal na mukha talaga. Oh. Diba? Alangan naman, pangit, di ba? Alangan nung pupunta ko doon na pa-smile-smile kahit na masama ang loob ko sa kanila. Siya pa yung may masama yung loob, ah. Ikaw pa yung may masama yung loob. Huwag ka nang pumunta, wala ka namang bilang. Paglilinaw naman ni De La Rosa, personal niyang desisyon ang hindi pagdalo ng SONA at walang kinalaman dito ang mga senador na kasama niya sa Duterte 7 Block. Gayunman, umaasa itong tututukan ng gobyerno ang pagpapaganda ng buhay ng mga Pilipino. Sana all concern sa mga Pilipino si Bato. Pero pumapatay sila ng Pilipino. Galing ng ating walang kwentang senador. Galing ng ating kumbaga aso na senador. Aso-aso ni Sara. Uy, naku po. Asher Cadapan Jr. So ayan, maliwanag po ha. Si Bato hindi dadalo sa SONA ni PBBM. Pangalawa, masama daw yung loob ni Bato. Kapal na mukha talaga, no? Pangatlo, Interpol nasa Pinas na. Sino pong nagsabi? Si Remulla po, ha? Kaya si Bato yari. Good luck na lang sa'yo, Bato, ha? O, sana makatulog ka ng mahimbing. So, yan mga pre, ha? Next topic po tayo. Ito, bigyan natin itong mga ghost o multo. Mga multo ni Sara Duterte. Ghost employees. Ay, nako. Ibang klase, sabi nila, si Sara Duterte daw po matino. Hindi daw po magnanakaw, pero may ghost employees. Di ba? Hindi niya yon ma-explain. Ito na. Bigyan po natin ito ng reaksyon. Alam ba nyo kung ano yung na-discover lang natin ngayon sa ating DepEd? Na merong 52 million pesos na ginastos para sa mga multong estudyante sa loob ng DepEd. Buti nga nakita ngayon ng ating multong estudyante sa loob ng DepEd. Yung DepEd Secretary na si Sani Angara, itong mga multong to. Ngayon, ang problema, saan ba nanggaling itong mga multong to? At bakit may mga multo si Sara Duterte? Para alam lang nyo, alam mo ba nung panahon niya bilang mayor ng Davao, meron na siya mga multong kasama to the tune of 11,000 ghost employees. At itong mga multong to... 11,000 ghost employees. Magkano yung sahod yan per day? I-calculator nga natin. Wait lang ha. Mag-calculator tayo. Calculator. Wait lang. 11,000 ghost employees. Ilan ba yung exact, 11,246. Okay. I-calculator natin ha. Para alam nyo magkano yung nananakaw na pera ng taong bayan monthly. Okay? Para alam nyo mga pre. So, eto na. Palakihin lang natin. Okay? Para alam nyo po magkano yung nananakaw ng mga magnanakaw monthly. Okay? 11,246. 11,246. Pagpalagay po natin, okay, ang sahod niyan, kada isang tao, ang sahod 15K monthly. Times 15,000. Ang monthly ha. Monthly po. O pinakamababa na ngayong 15,000. Sahod sa gobyerno, pinakamababa na yan. Monthly. Ito na. Magkano? Ang ina, laki. 168 billion.
yun ah. Oh, monthly? Ako lang naman nag-estimate yan. Ano sa tingin nyo? Tanginan, laki nun ah. Tapos sasabihin nyo, matino yung Sara nyo. Tapos meron siyang 11,246 ghost employees. Ibig sabihin ng ghost, nilagay-lagay lang yung pangalan, sumasahod yung pangalan na yon. Pero hindi naman totoong tao. Diba? Ganyan, pwede siyang totoong tao, pero hindi nagtatrabaho talaga. Pinangalan lang sa tao na yun. Pero sumasahod yun monthly. Diba? To the tune of 11,000 ghost employees. At itong mga multong to ay namana niya sa kanyang tatay. Yun ang nakapagtataka talaga. Anyway, ang issue lang naman na lumalabas, 52 million pesos para sa mga multo ni Sara Duterte. Asan ba itong mga multong to? Sino ba itong mga multong to? At ito ba yung mga parehong multo na pinangalanan nila nung gumastos siya ng 125 million pesos na confidential funds na nagkaroon ng mga pangalan na tulad nila Mary Grace Piatos at kung ano-ano pang mga inimbentong pangalan. Yan ba yung mga multong to? Yan ang problema. Ang ating Department of Education Secretary na dati na si Sara Duterte ay mukhang hindi interesado sa edukasyon ng ating mga kabataan. Hindi siya interesado. Wala talaga, pupunta lang yan sa paaralan, no? Hawakan lang yung ulo ng bata. Para kunyari makatao. Para kunyari mahal niya yung mga estudyante. Plastic ang lustay. Na matulungan ang ating mga mamamayan na maging mas matalino. Mukhang ang interest niya gawing mga mangmang ang mga Pilipino. Bakit? Kasi pag mangmang ang Pilipino, mas mangmang din siya eh. Diba? Sus Mariusip. Mabudol, mas mabilis mauto at mas mabilis mapasunod sa mga gusto ng mga Duterte. At nakikita mo talaga dito sa mga galawan ni Sara Duterte na wala siyang interest at walang alam sa pamamalakad ng gobyerno, ng departamento at bilang isang vice-presidente. Ang sakit nun, walang alam. Walang alam. At ang alam lang niyang gawin ay gumastos ng pera na walang kahit na anong accountability and walang transparency. Lustay nga eh. Wala itong problema to. At nakikita mo dito na wala talagang interest si Sara Duterte sa edukasyon ng ating mga kabataan. Bakit ko nasabi yun? Kung tinignan mo kung paano siya gumastos ng pera, hindi niya ginagastos to sa tamang paraan. At hindi lang yun, ginagastos lang niya yung pera pag sa mga bagay na para sa kanya lang. Yes, yung patravel-travel niya. Papunta-punta, palabas-labas ng bansa. Para sa kanya lang yun eh. Pasarap buhay lang. Sana all. Mga bagay na hindi at walang kinalalaman sa edukasyon. I'll give you some examples. Nung panahon ni Leni Robredo, wala namang confidential fund ang DepEd eh. Tapos, nag-request si Sara Duterte ng confidential fund. At saan niya ginastos ng confidential funds na to? Ginastos niya to para sa mga, mga medical assistance program, burial program, at kung ano-anong mga parang propaganda na ginagawa niya. At karamihan doon ay ginastos niya sa mga multo din. Mga multo na may mga pangalan tulad ni Mary Grace Piatos. Pambihira yung pang-iinsulto na ginagawa ni Sara Duterte sa ating lahat. Pinapakita niya na wala siyang pake kung paano niya gastos yung pera at wala siyang pake sa transparency at accountability. At gusto lang niya confidentiality. Yeah. At para sa kanya, wala tayong karapatan questionin kung paano niya gagastos yung perang yan. Kapal na mukha, no? At hindi sa edukasyon ginastos yan. Dahil merong 612 million pesos na confidential funds ang DepEd at ang Office ng Vice President na hindi niya ma-explain kung saan niya ginastos lahat yun. Na na-flag siya. Pag hindi mo ma-explain, matik ang iisipin ng mga Pilipino, guilty ka. Magnanakaw ka. Kurakot ka. Manlulustay ka. Diba? Hindi mo ma-explain eh. Iiwas-iwas ka. O, pag pinapatawag, magdadahilan nasa ibang bansa ako. Ang ginagawa doon, naninira po sa administrasyon. Isa ng COA. Tapos, pag makita mo nga dito, di ba, naalala niyo yung 125 million pesos. Nagastos niya in 11 days. Grabe pagdating sa confidential funds, ang bilis niya ubusin yung pera. Parang ganyan lang, parang bula. Pero pagdating sa mga budget na para sa ating mga guro at sa ating mga estudyante na makakatulong na hindi maging mga ating mga estudyante, paano niya ginastos yun? I'll give you an example kung gaano kabagal yung paggastos niya dito. O kaya Siyempre, sayang daw eh. Imbis igastos sa DepEd, pansarili na lang. Diba? gaano niya hindi ginastos yung pera. Meron siyang 10 billion na computerization program budget. 10 billion. O hula mo magkano ginastos niya doon para sa computerization ng ating education system. Wala pang 3 billion. Pinabayaan niya, underutilized, hindi niya ginamit. Kaya ngayon, yung ating mga guro ay tamad. Tamad kasi. Kailangan pa bumili ng laptop, gamit sarili nilang pera dahil walang ma-provide ang DepEd nung panahon niya. Ganun niya pinabayaan ang ating edukasyon bilang education secretary. Hindi lang yon.
napag-iwanan po tayo sa totoo lang. Dahil dito kay Sara Duterte, pansarili po yung iniisip. 'Di ba? Napabayaan po yung edukasyon. Napag-iwanan yung Pilipinas. Paano ba naman kasi? Bakit yung kasi nilagay si Sara Duterte dyan? Bilang DepEd Secretary, wala namang alam yan. Sa bagay noon, may tiwala kasi yung Pangulo, no? Kay Sara Duterte, yung pala nagkamali po si PBBM. Naglagay po pala si PBBM ng ahas dyan sa DepEd. Ayan, nagkaletsi-letsi po. Noong panahon ni Sara Duterte bilang DepEd Secretary, meron siya kailangan magawa na over 6,300 classrooms. Mandato niya yan. Nagagawin niya dapat yan. Hindi niya ginawa. Alam mo kailan na nagawa niya? 192 classrooms out of 6,300 classrooms. Sus, Mariusip naman. Ngayon ba masabi sa akin na interesado Yung mga classrooms na yun, imbis ipagawa doon, magkano yun? 6,300 dapat magawa. Ang nagawa lang, 192 classrooms. Sayang kasi pag pinagawa mo lahat yung 6,300, wala kang mabubulsa eh. So, okay na yung 192. At least kahit pa paano, may mabubulsa ka pa. Oo, malaki-laki pa yung mabubulsa mo. Diba? 300 classrooms. Ngayon ba masabi sa akin na interesado siya na tumalino ang ating mga kabataan? Hindi. Ang interes niya ay gawing mangmang lahat ng mga Pilipino. Para sa ganun, sunod-sunuran na lang tayo sa kanilang lahat. Tama. Huwag po tayong papayag sa mga ganito. Kaya kino-comment ko si DepEd Secretary Sani Angara ngayon na nakita nila itong anomalya na ito. At let's call her out for what it is. At dapat talaga masampahan na ng kaso to eh. Sa lahat ng mga kalokohan na ginawa niya sa departamento ng DepEd. Ang ating kinabukasan ay nasa ating kabataan. At pag ginawa nating mangmang ang kabataan natin, wala na tayong maayos na kinabukasan. Naalala ko tuloy. Ito masingit ko lang naalala ko tuloy. Si Marcoleta, anong sabi niya? Baka daw dumating yung panahon na si Jose Rizal mapalitan ni Digong. Baka dumating ang panahon na si Jose Rizal ay mapalitan ni Digonyo. Try nga natin hanapin yun. Try nga natin hanapin yun mga pre. Jose Rizal. Okay? Hanapin ko lang kasi gusto ko lang ipakita sa inyo eh. Asan na ba yun? Okay. Wait lang Ako, meron din. Hindi ko alam kung ito ba yun, no? Pero try nating i-play. Okay? Yung mga pinagsasabi nito si Marcoleta. Hindi ko alam kung ito ba yung video na yun. Hindi ko kasi napaghandaan, hindi ko nasingit agad. Meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Siguro sa Lunes kasi Sasabihin pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon. Meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na to. Pero ako, yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa Ito. ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Siguro sa Lunes kasi Sasabihin pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon. Meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na to. Pero ako, yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung Yan na, magtatanggol na. Aso ni Bulldog ni Sara Duterte. dititini, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At Resolution nito, resolution hindi po ito paano kalang batas. Resolution po ito. Resolution. Opo.
Kasi nga may batas na eh. Yeah, 1951 eh. Bakit pa makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pinsang buo niyan. Oo. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik. Ang Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na, para lang malaman ng ano, ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong may papilot. Kung ito po may pilot, aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, sir? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto namin madeklara. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. Di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. Kahit kanino mang komite, dumapo yun. Tingnan natin kung ano dito. Sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado. Basta, hindi ko mahanap yung video eh, no? Pero, ayan, maliwanag naman po na ang pinagtatanggol po ni Marcoleta, si Digong lang po talaga. Diba? Wala nang iba pa. Hindi po siya maka-Pilipino. Pang-China po siya talaga. Yung sabi niya kasi dito, baka pagdating ng panahon, mapalitan si Jose Rizal. Sinong papalit? Sino yung papalit? Diba si Digong? Si Digong, sabi niya eh. Pero try nating hanapin kung nandito. Nandito yun eh. Ewan ko sa mga Pilipino kung bakit sila bumoto ng maka-China. Darating yung araw pagsisisihan nyo yan, promise. Hindi man kayo maapektuhan, pero yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, yan talaga yung mayayari dyan. Diba? Kalain mo, papalitan si Jose Rizal. Sinong papalit? Si Digong? Sus Mariusip naman. Hindi na kayo nahiya. Hanapin lang natin Ang sarili nilang Pangulo na wala. Try natin, baka ito yun hindi ako sure, pero try lang natin. Ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon. Ito yun. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Tangina, papayag ba kayo na maging national hero, mga matay tao? Si Pangulong Duterte, Duterte tuloy. Si Digong, papayag ba kayo na yan yung maging national hero? Yan yung sabi ni Marcoleta. Baka dumating daw yung panahon. Nangarap ka ng gising. Kapal na muka. Eto. Si Dr. Jose Rizal. Eto. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Diba? Tapos, ayari, nagsigawan yung mga tanga. Nagpalakpakan yung mga tanga. Uulitin ko po, papayag po ba kayo nang maging national hero ay si Digong? Itsapwera na po si Jose Rizal. Payag ba kayo? Yung protector, magiging national hero? Yung protector ng mga pinagbabawal na pulburon, magiging national hero? Diba? Ginagago na po kayo nitong Marcoleta na to. Ginagago na po yung Pilipinas. Ginagago niya po yung mga Pilipino. Natawa pa nga siya sa kanyang mga sinabi. Si Digong gagawing national hero. Ang ina yan. Diba? Anyway, mga pre, kayo, ano yung reaction nyo dito?
Gagawin palang national hero eh. Ano sa tingin nyo? Comment down below mga pre para mabasa natin. Anyway, yun lang yung ating reaction ngayon mga pre. At salamat po sa mga sumama sa ating video ngayon. Ayan sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, naku, mag-subscribe ka na, share this video, like this video, ring the notification bell para maging updated po kayo sa mga uploads natin. Syempre mga pre, no, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po ay inyong i-follow yung ating mga social media accounts. Kayo, anong reaction nyo sa sinabi ni Marcoleta ngayon? Comment down below mga pre. So, yun mga pre, paalam po muna tayo pansamantala.